Bababash! Babae. Hi mga langga! So ngayon ay nasa ere na tayo, pauwi sa New Zealand. Nakakalungkot kasi tapos na yung aming bakasyon at kulang na kulang pa rin talaga yung 5 linggo na pagbabakasyon namin sa Pilipinas. Pero ika nga nila, we can't have everything. Pero ayos lang yon kasi makakabalik pa naman tayo in the future. So andito na kami sa Sydney, Australia. Mamaya pa yung flight namin kaya kakain muna kami dito mga langga. Video kay galit na siya. Sa Papa Rich. Kain tayo sa... Oh, dyan kami kumain noon sa Papa... Dyan. Gusto ko dyan kasi Malaysian cuisine. Delayed ang flight namin from Singapore to Sydney mga langga. Kaya instead na 3 hours yung ating layover, naging 1 oras na lang. So, dito na yung food natin. Yung wonton, dumpling, nasi lemak, at saka itong soup. Mabilisan lang yung pagkain natin ngayon mga langga. Kasi 1 oras lang yung ating stopover dito dahil nga delayed yung flight namin kanina. Kaya naman kailangan namin itong bilisan. At pagkatapos namin kumain, ayun at flight na namin papuntang New Zealand. Ang flight papuntang New Zealand mga langga galing dito sa Sydney, Australia ay aabuti ng mga 3 hours and 15 minutes. Kahit na magkatapat lang yung countries na ito, aabutin pa rin ng 3 oras yung biyahe. Finally, andito na tayo mga langga. Actually, nasa parking place na tayo kung saan namin iniwan yung sasakyan. So, andito na yung sasakyan. And, i-check lang namin siya kung meron ba mga gas-gas or yung tires. Wala pa naman ako nakita so far. Init agurudaan, be? And, ito yung ating mga bagahe, mga langga. Ayan. Dami namin bagahe. And si baby, of course. Grabe, sobrang haggard ko, mga langga. Sobrang haggard namin. Ayan, nandito na tayo. Magbabiyahe na kami, pauwi sa bahay. Yan si Bababash. Pinlano sana namin ni Mike na magstay na lang muna dito sa Auckland para makapagpahinga muna kami bago kami bumiyahe pa uwi sa amin. Kasi sigurado ako na aabutin kami ng gabi sa daan. At hindi pa kami nakakapagpahinga ng maayos since biyahe namin from Singapore. Kaya kulang na kulang yung tulog namin at sobrang pagod na ng aming mga katawan. But we decided to just drive home para naman nasa bahay na kami pagising namin. Bago kami didiretso papunta sa amin ay nag-stop over muna kami dito sa Manukau para kumain sa mall. So 6 PM na and bibili pa sana kami kaso nagsasarado na yung mall. Dito na nga gigani. So magsasarado na sila mga yan naman. Dito kasi sa New Zealand mga langga, talagang maaga nagsasarado yung mga shopping malls. Kaya naman, kinailangan namin na bilisan yung pagkain namin. Hindi nga namin naubos kasi pinaalis na kami dahil magsasarado na sila. Yes, ganun dito mga langga, kung magsasarado na sila, talagang magsasarado na sila. Kaya kailangan mo nang lumabas kasi hindi ka na nila aantayin. At ayan na nga at malapit nang mag-sunset. Nasa mga 8:30 PM na ito mga langga. At kung nagtataka kayo kung bakit hindi pa dumidilim kahit nalagpas 8:00 na ng gabi, yun ay dahil summer po ngayon dito sa New Zealand at kapag summer, meron kaming daylight saving. Ibig sabihin nito, mas matagal yung aming sunset. So, tuwing summer, tuwing meron kaming daylight saving, 5 oras yung advance namin from the Philippines. At ayun mga langga, malapit na tayong makarating sa bahay. Nasa mga 30 minutes na lang kasi ito na yung town na pinakamalapit sa amin. Ito yung town na tinatawag na Tokoroa. At ayun na nga, after 30 minutes, nakarating na rin kami sa amin at sinalubong kami ni Missimo. 5 linggo din namin hindi nakita si Missimo mga langga kaya nakakamiss din siya. At 5 linggo din namin siyang hindi nasuklayan kaya naman yun ang ginagawa ni Mike ngayon. At sobrang dami niyang mga balahibo na nakuha. I can't imagine kung gaano kainit yung pakiramdam ni Missimo kasi summer ngayon kaya kinakailangan talaga na suklayan siya para matanggal yung kanyang mga loose hair para din ma-freshen up yung kanyang pakiramdam. Hindi na kami nakapagligpit ng mga gamit namin mga langga kasi after nito ay natulog na kami dahil sa sobrang pagod. At kinabukasan nagising kami ng mga 12 noon pero ayun si baby tulog pa rin siya. At plano namin na mag-grocery ngayon ng kaunti. Bibili lang kami ng mga pagkain para kainin namin for today at tapos bukas na ulit kami mag-grocery para sa 1 linggo naming pagkain. Kailangan kasi naming magmadali dahil sobrang dami naming mga kailangan ligpitin sa bahay, lalong-lalo na yung mga bagahe namin. So, today is the first full day namin dito sa New Zealand mga langga. Pero, nagising kami. Nagising kami ng almost 1 PM. Kasi, ginising ako ni baby. Pati rin si baby nakatulog siya ng mahaba. So, yung full day namin, actually ngayon ay nasa 6 PM na. Ngayon pa lang kami aalis. At hindi pa namin naligpit yung mga gamit, mga kalat namin dito, yung mga dala namin mga bagahe.
Kasi sobrang pagod namin sa biyahe kahapon, mga langga. Nakarating kami sa bahay ng almost 10 PM na. At pinalitan pa namin yung beddings sa bed bago kami natulog. Hindi na nga kami nakapag-dinner kagabi. At hindi rin kami nakapag-breakfast. At hindi rin kami nakapag-lunch ngayon. So, mag-grocery kami ng kaunti para magluluto kami ng dinner ni Mike. And yun lang. Welcome to our New Zealand life. Pero ayun, let's go! Andito na tayo sa ating grocery store. Hindi sa atin ha. Pero andito na tayo sa paborito nating pinag-groceryhan sa New Zealand. Ayan, yung New World. Namiss ko din mag-grocery dito, mga langga. Ibang-iba din kasi talaga ang mga grocery shops dito sa New Zealand kumpara sa atin sa Pilipinas. Pero mas gusto ko pa rin mag-grocery sa atin sa Pilipinas kasi maraming mga options, maraming mga varieties ng mga pagkain. Kumpara dito na kaunti lang at ang mamahal pa. Tulad na lang ng nakikita ninyo ngayon, yes, yung ating pong kalabasa is more than $6 yung presyo ng isa. At yun namang pumelo kanina, minsan-minsan lang yun nandito, mga langga, kaya naman bumili ako ng isa. Nagkita ulit kami ni Auntie Dulce. Matagal-tagal din kami hindi nagkita ni Auntie Dulce bago kami umuwi ng Pilipinas. Dahil nagbakasyon din siya dito sa South Island kasama ang kanyang anak. First time makita ni Auntie Dulce si baby, kaya naman ayan, tuwang-tuwa si Auntie. Nanonood din si Auntie ng mga vlogs namin, kaya hi Auntie Dulce kung nanonood ka man ngayon. Nagmamadali na rin umuwi si Auntie Dulce, kaya naman nagkwentuhan lang kami ng siguro mga 5 minutes. At pagkatapos namin mag-grocery, nagmamadali na rin kami umuwi kasi napakarami pa naming liligpitin sa bahay. Tapos na kaming mag-grocery. Kaunti lang yung binili namin pero naparami pa rin. So ngayon, pupunta kami sa isa pang grocery shop kasi wala nang isda dito, mga langga. Ganun kahirap maghanap ng isda dito. So gusto namin magsabaw ng isda. Pero wala tayong makita kaya naman pupunta tayo dun sa isa pang grocery shop na tinatawag na Countdown. So yeah, let's go. So, andito na tayo sa isang shop, mga langga. Let's go at mag-grocery ng kaunti. Kaunti lang talaga, promise. Let's go. Natuwa ako kasi meron ako nakita na watermelon, kaso ang mahal ng half, kaya hindi na ako bumili. Antayin na lang namin na makapag-grocery kami sa malaking syudad kasi doon baka merong murang isang buo na watermelon. So ayun, at naglakad-lakad lang kami dito, tinitingnan namin yung mga prutas, mga available ngayon. Sana namin bumili ni Mike ng malaking isda, yung isang buo, kaso hindi kami nakahanap dito. Kaya naman bumili na lang kami ng pre-cut na salmon. Then we headed our way pauwi sa bahay at ayan, malapit na namang mag-sunset. Ginabi na kami kasi kanina pagising namin, mga langga, hindi agad kami nakaalis dahil nagbihis pa. Kaya ayun, natagalan pa rin kami ng pag-alis sa bahay. Andito na tayo sa bahay. Yan yung itsura ng garden ni Mama. Kailangan ko pa yung linisan. It's 8:30 PM na, mga langga, at ayan, maliwanag pa rin as you can see. Kasi summer pa rin dito sa New Zealand. At kahit summer, malamig yung hangin. So, masarap pa rin. 18 degrees daw yung temperature natin ngayon. Pero it feels like 13, 15, malamig pa rin kasi siya, mga langga. Ito yung nakakaganda kasi kahit na summer dito, hindi siya sobrang init na masakit sa balat. Yun bang papawisan ka agad. Tingnan nyo naman, oh, di ba? Wala tayong kapawis-pawis. Kung nanonood tayo sa atin sa Pilipinas sa Tagum, nako, hindi ka pa nga lang nakakalabas ng bahay, puno ka na ng pawis. Yan. Yun yung mga baka, oh. Right there, ayun. Anyway, pasok na tayo sa bahay at kami ay magluluto pa ng dinner. Ay, gutom na ako, mga langga. Let's go. Nag-harvest lang ako ng tanim ni Mama. Ayan, oh. Malagong-malago pa yung mga tanim ni Mama ngayon, mga langga. Sarap nito sa sabaw. So, let's go. At so ayun, mga langga, ito na yung aming niluto. Nagluto kami ng sinigang na salmon. Ako, napakasarap. Na-miss ko din ito, kaya naman kain tayo. So ayun lang yung ating vlog, mga langga. Welcome back dito sa New Zealand. Maraming salamat sa panonood. God bless you guys. Please don't forget to follow, like, and share yung aming mga videos. Maraming salamat po for watching. God bless you guys. Bye!